Ay, sa akin naman po, wala na po akong katulad po ng kay BP Inday. Wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman hindi naman po ako balat sibuyas. Oo, kung ganyan mo talaga ang ano ng politika natin, tatanggapin ho natin yan. Pero ang usapin ho kasi dyan, ayaw ko ho talaga. Hindi ko ho talaga gusto yan. Ako po ay talagang ah, ayoko na nga hong tumakbo eh. Oo, sa totoo lang, ayoko na ho. Pinagbigyan ko lang ho si Tatay Digong na maging senador. Pero hindi ho dahil sa mga bashing. Kung hindi, ako po'y nababagalan. Nababagalan po talaga ako sa takbo ng ating dito sa ating paggugobyerno. Opo, yun po ang totoo. Pero siyempre po, kung utos ni Digong, wala po akong magagawa. Pero kung pag-uusapan po natin uli, kung sino dapat yung mga mauna, dapat mauna po dyan si Manang Aimee, si Senator Alan Cayetano, Senator Bongo, Senator Bato, kasi sila po yung mga senior po. Alam mo, kung tatanungin mo yung puso ko, oo, gusto kong pumunta. Talagang gusto kong tumakbo doon. Gusto kong magpakita at paramdam sa mga tao nando doon. Kasi lagi ko namang ginagawa yan. Kaya lang may session pa. Mhm. Noong kasi last year, campaign season, walang session, nakapagbantay ako doon. Pero ngayon may session pa eh. Hindi ko magagawa yan dahil siyempre meron akong mandato at ako yung nagsumumpa sa ating taong bayan. Kailangan ko nandito ako. Siguro pagdating ng bakasyon, makapunta ako doon. Katulad ng defense, ano, at Mhm. katulad din ng sinasabi ng ating mahal na Vice Presidente, nalulungkot kami lahat kasi parang nagiging, alam mo na, parang pakiramdam namin bias yung ICC. At lahat na lang ng pina-file, lagi na lang hindi. Parang nakakalungkot. Opo. Pero siyempre, nandun pa rin yung aming hope na sana dumating din yung pagkakataon na wag naman maging parang gawin nating political ito. Diba? Dapat kung ang argumento nila ay patungkol sa human rights, dapat pantay-pantay ang human rights natin. Meron din karapatan ang mga taong nagmamahal kay Digong. Kung binibigyan nila ng karapatan yung mga hate si Digong, dapat yung mga nagmamahal din, tingnan din nila dahil pare-pareho lang tayong human. Ay, malungkot kasi nung nandun ako, alam mo, marami tayong kaibigan doon eh. Mhm. Bago pa man dumating ito, pwede kong sabihin na ako'y palagi na dyan sa Netherlands. Dahil hindi pa ako magiging politiko, dyan na dapat kami re-retire. Mhm. Kaya ako nagulat sila, ba't nandun ako kagad? Kasi may visa ako. Alam Mhm. nyo, marami tayong mga kababayan doon na taga doon na nagsasabi talaga. Yung iba ay may boyfriend pa doon sa loob ng kulungan. Talagang may nangyari na natumba si Digong. Natumba si Digong, nabagok yung ulo. Alhamdulillah at walang nangyaring damage sa kanya. Kung ganun na ang sitwasyon ni Digong na hindi na siya makalakad, dito naman nakita naman natin noon hindi na nga siya makalakad mag-isa. Di lalo na doon sa kulungan. At doon po sa kulungan niya, solo siya doon. Hindi po yan parang kulungan dito sa atin na meron kang mga kasama. Hindi po, solo-solo. Parang solitary confinement nga po yan eh. Kaya ho, minsan siya pa naglalabas, siya pa napakadelikado po para sa edad ni Digong. At ano pa ba naman ang aasahan natin? 81 na si Digong. Ano ba ang Mhm. aasahan natin? Yun ho ang matagal ko nang pinakikiusap. Ano pa ba ang makukuha natin sa matanda? Yun po. Ay, wala pong naging malamig sa amin. Mm. Hindi po nangyari yan. Siguro doon sa Congress, alam na naman ng Congress. Opo. Alam na naman ng ang takbuhan diyan. Kapag ka, hindi ko na kailangan ipaliwanag kung sino ang nasa administrasyon, dun yan. Kaya nga wala talagang party system dito sa Pilipinas, kalokohan yung party system na yan. Pero, pag umikot po kayo sa buong Pilipinas at sa buong daigdig kung saan may Pilipino,
Hindi po talaga kailanman lumamig ang suporta kay Inday. At lalo pa po yan na umiinit pa ang suporta sa kanya. Lalo po ngayon na nagdeklara na siya. Dahil tuwing umiikot ho kami, walang inire-request ang mga tao sa kanya kung di tumakbong Pangulo. Ngayon po na nag-announce na siya, lalo pong, kumbaga, kumukulo po. Hindi po nang galit ha. Ako baka ako na naman, hindi po galit ha. Kumukulo ang suporta. Alam niyo po, yan siguro ang magiging pinakamagandang plus ni Inday. Kasi lahat na naibato na sa kanya. Hindi ko na lang alam kung ano pa ang ibabato nila. Dahil lahat na po eh. Lahat na ng klaseng basura. Lahat na ng klaseng paninira ginawa na kay Inday. Ewan ko kung ano pa ang pwede nilang ibato. At nakita naman po natin, lahat po ng ibinato nila, naging maganda ang epekto. Lalo pang lumakas ang kanyang popularity sa mga survey. Hindi po siya bumababa. Kaya po siguro, mag-iba din rin na ng style itong mga kalaban. Dahil kung ganyan ang style nyo, lalo lang yung pinasisikat si Inday. Ay, ako po 100%. Kasi narinig ko na po ang mga pahayag. Unang-una po ng yung siga natin sa Senado ngayon, si Senator Pampilo Lacson, narinig naman po natin siya. Siya na mismo ang nagsabi na talagang hindi dapat mangyari na ibigay ang mga senador diyan sa mga dayuhan. At naniniwala po tayo sa kanya dahil yan din po ang naging boto niya nung nagkaroon po kami ng resolusyon na pauwiin na si Digong dito, sumama po siya sa amin kahit na majority siya, sumama po siya sa minority. At ganun din naman po kay Senator, kay SP, kay Senate President Vicente Soto III, dahil nakita naman po natin nung panahon na kami ni Senator Trillanes ay naghahabulan diyan sa Senado, talagang proteksyonan niya si Senator Trillanes. Hindi nga ako nakaakyat diyan nung panahon na may warrant si Senator Trillanes at gusto kong mag-civilian arrest ba ang tawag doon? Nakakalimutan ko na. O basta ang nangyari, Civilian arrest. hindi ako pinayagan makapasok ng Senado. Ganun ang proteksyon na binigay ni Senator SP Tito Soto kay Trillanes nung panahon na yan. Kaya siguro ako, at ganun din naman sa lahat ng aking mga kasama, si Senator Bam Aquino, napakaganda ng sinabi ni yan number one din ho yan, na majority ho yan ha. At talaga naman alam natin ang naratibo niyan talagang nandun sa kabila. Pero talagang siya po ay nagbanggit din na hindi dapat na ibigay sa mga dayuhan ang ating mga senador. At alam ko naman po, karamihan po ng ating mga kababayan ay naniniwala na ang ating soberenya ay dapat nating proteksyonan. Hindi po dapat tayo dinidiktahan ng kahit na sinong dayuhan. Hindi po dapat tayo pumayag. Una po sa lahat po ng mga kababayan namin na nandoon sa dahig na tinitiis ang lamig. Alam ko po, naintindihan ko po yan dahil parehong panahon po nung nandyan po tayo, napakalamig po. Pero nandyan pa din po kayo sa labas ng kulungan ni Digong. Alam ko po, mas malamig ngayon dahil may snow pa, pero nandyan po kayo, nakatayo. At alam ko po sa oras ng hearing, nandyan na naman po kayo, nandyan kayo sa labas ng ICC. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Ako po'y hanga sa inyo, ako'y nagpupugay sa inyo. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong mapagod. Tayo po'y solid sapagkat naniniwala po tayo na si Digong, katulad po ng kanyang liham, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Ibinigay niya lahat-lahat sa atin. Kaya po siya nakakulong ngayon dahil para sa atin. Ipinagkatiwala na po niya ang buhay niya sa atin. Kaya wag po nating kalimutan, nung panahon niya, tayo pong mga Pilipino, nakataas ang mga noo natin. Tayo mga Pilipino'y hinangaan ng mga malalakas na bansa. Tayo mga Pilipino'y nirespeto. Kaya sana po, mga mahal kong kababayan, ipagdasal po natin na sana ang ICC ay wag naman maging politikal. Sana ang ICC ay panindigan po nila ang kanilang isinisigaw na sila po ay para sa human rights.
Dahil ang human rights po ay hindi lang para doon sa mga galit kay Digong. Dapat ang human rights ay para sa lahat. Kasama na po tayo doon na nagmamahal kay Digong. Yun lamang po, maraming salamat.